Okay. Morning po sa ating lahat, servants of Christ, Christian community. Yon, good morning. Yan. Nagulat po ba ulit kayo? Ako ulit. Ako po ay muli na isinugo, no? Yan, ng ating pastor. Yan. So ako po ang inyo pong pulpit minister sa umagang ito at ang maghahatid po ng salita ng Diyos sa ating lahat. So, okay. So, welcome ko po ang bawat isa na nandito na patuloy na dumadalo at nagpupuri at patuloy na makikinig ng salita ng Diyos. So, kayo po ay ready na po ba kayo? Are you excited? Yan, mga taga-pangarap, taga-syudad, and even yung mga nasa online po natin. Yan, welcome po sa ating lahat. So magandang umaga po. So una po sa lahat, gusto ko lang pong batiin ang mga patuloy na nakikinig sa atin online. So batiin ko lang po si Ate Joy and si Ate Cinta Franco. Yan, so mga TFC subscribers na. Yan, mga nasa ibang bansa. Yan, good morning po sa inyo. Ayan, ito naman po sila Samuel Pilon, sila Ate Ninita Chico, yan, si Ate Emmy Alasco, welcome po. Sila Ate Vicky Lacerna, si Ate Ching Vegerano, si Ate Rowena Buanda, and si Ate Mary Neslin Bitoon. Yan, welcome po. And sa mga hindi naman po nakasulat dito, wag po kayong magtampo. Yan. Welcome po kayong lahat dito sa pakikinig ng salita ng Diyos at dito po sa gawain ng Servants of Christ. And even dito po sa on-site, welcome po sa ating lahat. And nawa ang umagang ito ay tayo po ay gising, na ready po tayong tanggapin ang salita ng Diyos. Okay? Okay po ba? Sige. So, natatandaan niyo po ba yung last week na preaching? So itutuloy lang po natin yung ating series, yung sa kwento ng buhay ng ating Panginoon. So sino po ba nakakatanda nung preaching ni Pastor Vic nung nakaraan? Nako po, mukhang yung Netflix kagabi na yun yung natandaan natin or yung hindi pa tayo naka-get over dun sa naging resulta ng ng botohan, So, anyway, so ang pinreach po sa atin ng pastor natin last week is about the reality of men's frailty, yung kahinaan yung weakness ng tao versus sa faithfulness ng ating Panginoon, God's faithfulness. And sabi niya doon, He prays and intercede for us so that we may not give up on our faith on Him. And dapat maghang tayo sa promises ng ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan o iiwan. So, it's a good news na kahit anong mangyari, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Despite sa mga weaknesses natin, despite sa mga kahinaan natin, still God is faithful. Still God is faithful. And yung question doon is, how can we overcome our weakness in life? So paano nga ba? Sabi doon, yung part natin is we must admit to Him our frailty. So kahinaan po natin. We must admit and let's humble ourselves before our God. And patuloy tayong magdepende sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan. Pinaalala ko na po. Kasi ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito ay katuloy lang po nung nangyari last week na pinreach natin. So yung pinag-aaral po natin, na alam po naman natin na ito na yung panahon na kinakausap na ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo na muli yung kanyang words sa kanila, yung comforting words, yung kanyang pagpapaalala ay nadoon. Bakit? Kasi hours na lang po ang iniintay na ang ating Panginoon ay dadakpin na at later on, siya po ay mamamatay na sa krus ng Kalbaryo.
And sa umagang ito, makita natin yung storya na muli ang ating mga disipulo ay dadaan sa muling intense trial. Intense, no? And they will fail. Doon sa trial na yon, makita natin mamaya sa babasahin natin, yung mga disipulo niya will fail. And before that happened, ang Panginoon natin will try again to prepare them sa pagdadaanan ng mga disipulo. And of course, hindi lang to sa mga disipulo. Ito rin ay para sa atin. Ipiprepare tayo ng Panginoon kung paano natin haharapin yung mga bagay na ito, na pag-aaralan natin ngayong umagang ito. So are we ready? Sige po, tayo po ay tumayo at babasahin po natin ang ating text sa umagang ito sa Matthew 26, 36 to 46. Yan. Okay. Matthew 26, 36 to 46. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. He said, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet none as I will, but as you will." Then he returned to his disciples and found them sleeping. "Couldn't you men keep watch with me for 1 hour?" He asked Peter. "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak." And he went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." And when he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer." Tayo po yung manalangin. Ama namin, we praise you, we honor you, Lord, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa panibagong kalakasan, Lord, na ibinibigay niyo po sa amin. Sa umagang ito, Lord, nakamuli kami ay naparito upang kami po ay hindi lamang sumamba, hindi lamang po umawit at mag-gather, Lord, pero Panginoon, we are here to hear your word, kung ano po yung sasabihin niyo po sa amin sa umagang ito. Lord God, we ask for your Holy presence, Lord, your Holy Spirit to dwell upon us, Lord. Na mga Panginoon ay manatili kaming gising, Lord, sa pakikinig at pag-aaral ng pong salita. Lord God, gamitin niyo lamang po ako as your mouthpiece, Lord. And reveal niyo po sa amin, Panginoon, ang tunay na mensahe na dapat naming maintindihan at mapag-aralan. And nawa, Panginoon, ang aming pong mapag-aaralang ito ay tunay na magbago, Lord, ng aming puso't isipan at kung paano namin ito mapamuhay sa aming pang-araw-araw, Lord, na buhay, Panginoon. Lord, we ask for your forgiveness. Linisin niyo po kami, and we humble ourselves before you as we learn and dwell on your word. Be with us, Lord, this morning. All this we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Sige po, tayo po ay makakaupo na. Yan. So, siguro yung meron ba children's? Yan. So, sila naman po ay mag-aaral ng kanilang sa level nila, no, may pag-aaralan sila sa mga story about the Bible or Jesus. So, in-invite ko lahat ng mga children, no, yung mga DVBS, yung mga DVBS. And also, yung kung merong mga nanonood dyan sa live, no, we continue to invite everyone next week na ba to? Yung DVBS? This week na. Okay. This Thursday na. So, yun. Let's support our DVBS. Okay. So, ngayon naman po ay sisimulan naman po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So, kanina po ay nabasa po natin yung text. And this text is yung bago nito, yung scene, no, na si Peter, na sabi niya, hindi kita iwan, Lord. Hindi kita i-deny. Kasi Jesus knew that Peter will deny and reveal ito sa kanya ng ating Panginoon. Pero maging si Peter, sinabi niya, no. And sabi doon, pati yung ibang disipulo niya ay nagsabi rin ng ganito, no. And ito na, the scene na after nun, is ito yung i-share ko po sa inyo. There is tatlong scene na i-share ko po this morning. And the scene number 1, okay. Pwede pa natin ipakita yon. Scene number 1 in the garden. So parang gusto ko kayong dalihin sa kwento, no? Doon sa magiging karanasan ng ating Panginoon dito sa binasa po natin. Sin in the garden. So sabi dito sa verse 36, yan. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. Yan. So yung Gethsemane po ay ito ay isang place, no, na sinabi rin, no, sa account ng ni Matthew, pero sa account ni Luke, sinabi dito ay Mount Olives. So, sinabi kasi sa Matthew 26:30, after the Last Supper, when they had sung a hymn, they went out to Mount Olives. So, sabihin natin, Kuya Jello, magkaiba ba yung Gethsemane and Mount Olives? So, sa totoo lang po, ang Gethsemane refers to a garden. No? Picturein natin yung garden. And then, it is located at the foot of the Mount of Olives, east of Jerusalem. So parang part pala noong Mount Olives, yung Gethsemane. Ito po ay nasa paanan ng Mount Olives. And the word Gethsemane is derived from Gat, no, which means a place for pressing oil and or wine. And Shemanim, which means oils. So Gethsemane means oil press. Oil press. So marami po kasing mga olive trees dito kaya sinabi na Mount of Olives. Nakakita na po ba kayo ng olive tree? Meron ba dito sa Pilipinas? Okay. So kaya pala, no? So sige, pwede natin ipakita yung ano. Ayan. So ayan, yung itsura ng olive tree. Yan. So medyo mataba yung trunk niya, tapos yan. So kaya pala meron tayo ngayong na olive oil. No, sinong gumagamit sa pagluluto ng olive oil? Yan. Sasabi nila parang pang mayaman daw to or pa healthy. Yan. Lang kami, canola oil or efficacy, hindi pa iba plan. Yan. So Jesus and his disciples entered this garden, no, at night. So dito po sa right na ito po yung parang pressing ng yung parang tool nila para mag-i-press yung mga oil. So parang nagiging
maraming olive na mga fruits, tapos ito yung nagiging parang gilingan nila. So there's, kaya sinabing parang ito yung lugar ng oil press. Yan. So, and sinabi rin dito na ang mga disipulo ay enter this garden at night. So, sabi sa Matthew 26:31, this very night you will all fall away on account of me, for it is written. So parang isipin natin yung setting, gabi na to. No, hindi siya umaga. And sabi sa Matthew 26:34, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. So isipin natin din na bakit gabi to? Because, di ba yung Last Supper, no? Gabi. So, kinausap ni Jesus ito siguro mga 7 o'clock na. Tapos siguro kinausap niya yung mga disciples or si Peter ng mga around 8:30. Nag-i-imagine lang po ako. Pero siguro itong mga oras na to na sila na po ay pupunta sa Garden of Gethsemane, it's about parang mga late night na talaga to. So mga 10 or 11 na. So imagine natin yung scene, yung setting, and yung ito po ay kung kailan nangyari. So moving on, so siguro bakit natin naisip na dito pumunta si Jesus and yung mga disciples niya? No? Siguro isipin natin na siguro gustong magpakalma ni Jesus, no? Because 'di ba yung envision niya kung sino yung mga magbe-betray sa kanya. Si Judas umalis, si Peter i-betray siya. So baka isipin natin siguro na tumaas yung presyon ni ni Jesus. Tara muna, punta muna tayo ng garden, no? Magpalamig muna tayo doon, no? So baka ito isipin natin na labas muna tayo, mag-unwind muna tayo. So tingnan natin yung mga susunod na verses. So sabi sa verse 37, yan. So yan sila. So sabi sa Matthew 26 verse 37, he took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him. So yung una, sinama niya yung buong disciples, no, doon sa garden, and sinabi niya doon, sit here, no, and wait for me while I'll pray. So dito naman, meron siyang group of people na gustong isama dun sa another step ng or dun sa journey niya sa Gethsemane. So sino itong mga to? Of course, number 1, si Peter, and yung dalawa is sons of Zebedee. So sino ba yung sons of Zebedee? Kung hindi ka po kayo nagbulakbol sa pagbabasa ng Biblia. 2 sons of Zebedee, si James and John. Yan. Si James and John po yun. Naalala niyo yung kwento na yung Lord, gusto naming maupo sa sa kaliwat kanan mo sa trono mo pagdating mo sa kaharian ng Diyos. So sila yon, si James and John. So si Peter, makita naman natin na itong tatlong to very close sa ating Panginoon. Na si Peter parang siya yung pinaka-leader ng mga disciples. And si James and John is also is one of the closest friends of Jesus. And titingnan naman natin na kung gaano ka-known sila sa, parang meron ba kayong nakitang parang similarities sa tatlong to? They are similar in their passion and in their zeal, in terms of Lord, hindi ka namin iiwan. No? So Lord, di ka namin iiwan kahit mamatay ka, nandoon kami. So sabi nga ni Peter, even if I have to die with you, I will never disown you. And dun sa kwento naman nung kanina, yung gusto nilang maupo sa tabi ng ating Panginoon sa kingdom niya. Ang tanong sa kanila ng ating Panginoon kay James and John, can you drink the cup I am going to drink? Ano sabi nila? Yes, we can.
So kita natin na talagang itong mga tatlong ito ay sobrang passionate na, Lord, kahit anong mangyari, saan ka namin, I will follow you. Yan. So, ito pong phrase na to will highlight yung choice of companion during a time of crucial moment. So, paano ko nasabi na crucial moment? Mamaya makita natin. Pero these three ay kabilang sa inner circle ng ating Panginoon. And di ba pag sa basketball, kapag crucial moment na, pinapasok na natin yung pinakamagagaling na, na players. No? Si ASAP na, ipapasok na si ASAP. Ayan, no? So, parang first three na talagang magagaling. No? So, sila yung kailangan ng ipasok talaga para manalo sila sa basketball. And ito yung ginawa ng ating Panginoon na during the critical moment, Jesus chose kung sino yung sa tingin niya na magbibigay sa kanya ng tulong. And alam naman natin na itong three din ito, na, alam niyo yung kwento ng transfiguration? Okay? Sila rin po yung tatlong yun na sinama ng ating Panginoon para makita yung transfiguration ni Jesus and to see His glory. No? Katabi ni Jesus si Moses and Elijah during that time. Sila rin po yung tatlong yun. And gusto siguro ni Jesus na kung sino yung gusto niyong isama, the most prepared ones. And kung sino man yung nakakita ng kanyang glory and His suffering. So despite na alam ni Jesus na, itong mga taong ito rin na baka iwan, kasi di ba sabi niya, iiwan niyo ako. Pero Jesus gave them the chance. Napatunayan siguro yung kung gaano sila ka-passionate, ka-zeal sa pag-follow nila kay Jesus. So, isipin natin na nagsasama si Jesus ng companion. Bakit kaya? No? So, sabi na natin kanina, baka nag-chill lang sila na baka gusto mo. So, makita natin sa next verse, verse 37. Ang sabi dito, and he began to be sorrowful and troubled. He began to be sorrowful and troubled. So hindi pala pumunta dito si Jesus or para mag-unwind or dito niya mas naramdaman yung pagiging sorrowful and troubled. And nakita natin dito na this verse ay maipapakita ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Doon sa tatlong yon, yung kanyang tunay na nararamdaman. Meron ba tayong ganito? Yung parang may mga close friends tayo na doon lang natin nasasabi yung ating mga tunay na nararamdaman. Yung tatawagin mo sila, oy, ito, may problema ako, punta ka dito sa bahay. So, sila yung mga taong tutulong sa'yo in times of trouble. And alam naman natin na parating sinasabi ito ng ating Panginoon, yung kanyang suffering na nalalapit na. And it is written that the Messiah will suffer and die. So, and he began to be sorrowful and troubled. Tingnan natin ano ba yung sorrowful and ano ba yung troubled. Hindi ba ko Jello parang parehas lang yan. So sabi dito, sorrowful, it describes the severe emotional distress, sadness, and grief. Matinding kalungkutan. So, ito yung parang tinatamaan yung ating emotions. So, kailan po ba tayong huling nagkaroon ng matinding kalungkutan sa puso natin? And sabi dito, yung troubled, it means depressed, overwhelmed with anxiety, a heavy burden of mind. Nababagabag. So parang nababagabag po ang ating Panginoon. At nagkakaroon ng matinding kalungkutan. Kanyang nararamdaman. Isipin natin na bakit kaya nagkakaroon ng ganitong emotions ang ating Panginoon? Jesus
is both affected emotionally and mentally. So isipin natin, kung tayo nasa kalagayan ng ating Panginoon, baka bumigay po tayo sa mga mangyayari po sa Kanya sa susunod na mga oras. And sabi sa verse 38, then he said to them, ito na. So naglalakad sila papuntang kung saan dun sa Garden of Gethsemane. And sinama niya yung tatlo. And ito yung sinabi niya, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. So, hindi lang basta ito sorrow and hindi lang mato troubled, no? Minsan kasi parang may iba't ibang level, no, ng pagiging malungkot, pagiging mabalisa. Pero yung kalagayan ng ating Panginoon na sobrang overwhelming yung kanyang sorrow to the point na siya po ay parang nakakaramdam na ng kamatayan. Though hindi pa siya nakakaramdam talaga hindi pa siya talaga mamamatay dito. Pero sa sobrang kalungkutan niya, parang nandun na yung point na parang pinapatay na siya sa sobrang kalungkutan. So may nakaramdam na po ba sa kanya sa inyo ng ganito? Na sa sobrang kalungkutan ninyo na parang mamamatay na yata. No? yung presyon natin tumataas na. So ang tingnan po natin dito yung gravity, no, nung kalungkutan ng ating Panginoon. And he did not go around telling everyone na ito yung emotions niya. Sinabi lang niya ito doon sa tatlong disipulo niya, si Peter, James, and John. So later on makita natin yung magiging response ng ating mga disipulo dito sa sorrow ng ating Panginoon. And ano yung sinabi niya dito? Stay here and keep watch with me. Stay here and keep watch with me. So, sa sobrang kalungkutan niya, humingi na ng tulong ang ating Panginoon. So, meron ba kayong nakita sa Bible na humingi ang tulong ang ating Panginoon? No? Parang ito yung parang direktang sinabi na, stay here and keep watch with me. And ito ay makita natin sa paulit-ulit dito sa verse na to. So, tingnan natin yung cause ng sorrow ng ating Panginoon para mas lalo pa nating madama ang kanyang paghihirap. No? So, ang opinion ko po ay ito po ay isa sa mga darkest night. The darkest night pala of Jesus' life. So, bakit? He identified number one, he identified his betrayer. No? Alam niya. So, para sa atin, pag may gustong mag-betray sa atin, parang sobrang sakit sa puso na, di ba? Na mismo yung mga yung mga close friends mo, family mo, sila pa yung tatalikod sa'yo. Okay? And pangalawa, he will be abandoned by his disciples. Nakita rin niya na ito, na iiwan niyo akong lahat. And he predicts Peter's denial. 3 times. Peter, ilalaglag mo. Ikakatuwa mo ko. No? Ipagkakalulo mo ko. So it was the darkest night of Jesus. And alam niyo po ba na sabi sa ibang commentaries, yung symbolic na pray niya dito sa Gethsemane, yung di ba sabi natin parang kinakrush yung mga olives, ito yung pressing the olives to oil. So parang ito raw yung symbol na parang ganoon din si Jesus. Na Jesus was crushed. Unti-unting kinakrush ang puso ng ating Panginoon into pieces while He is having a spiritual struggle. And He knew very soon na siya po ay mamamatay. He saw kung paano po siya mamamatay. His betrayal, his denial, yung hatred ng mga tao sa kanya,
and even the crucifixion na kanya pong mararanasan. Kayo po ba, tatanungin ko po kayo, ano pong mas gusto nyo? Malaman kung paano po kayo mamamatay or hindi? Parang Final Destination. No? Alam niyo po ba yung Final Sa Final Destination movie po kasi, parang hindi nila alam paano sila mamamatay. Tama po ba? Hindi nila alam? Or alam nila? Okay. Alam ko po itong last movie na to, parang alam nila kung paano sila mamamatay and they will prepare for it. Pero in the end, parang namatay pa rin. Ay, sorry, hindi pa pala kayo na. Na-spoil ko po kayo, no? Okay, manood po kasi kayo ng trailer para okay. Parang sa atin, kung alam natin kung paano tayo mamamatay, parang mas nakaka-paranoid, no? Na parang mamatay ako nahulog ako sa bangin or madadaganan ako ng isang toneladang semento, no? Or masasagasaan ako ng ganito. So, parang mas makaka-paranoid na better stay ka na lang sa home. No? Na alam mo pala kung paano ka mamamatay. No? So, Jesus, tingnan natin yung story ni Jesus na alam niya kung paano siya mamamatay. And anong ginawa niya? Okay. Ano pa rin siya? Go on pa rin kasi alam niya yung purpose sa buhay. And mas nakaka-paranoid po yun, no, yung sa ano natin. And nakadagdag pa yun sa paghihirap ng ating Panginoon. Alam niya kung paano siya mamamatay. And yung iba, no, sa ating lahat dito, minsan iniisip natin kung paano takasan ang problema. Pero Jesus went through all of this. Jesus went through all of this. Bakit? Bakit kailangan niyang dumaan sa lahat ng ito? Because He is the perfect Son of God in the midst of our Father, Jesus, Lord God. So sabi dito sa 2 Corinthians 5:21, "For He made Him no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him." So sabi sa Tagalog, sa magandang, ano ba itong ibig sabihin ng mabuting balita Biblia? Yan. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So tanging ang ating Panginoon lamang ang siyang daan. Siya lamang ang tanging makakapag hupa, no? Siya yung pwedeng makipag-mediate sa ating Panginoon dun sa galit niya. Na yung kasalanan na tayo dapat, no? Yung kamatayan na dapat tayo yung humarap or tayo yung mamatay sa kasalanan natin. Jesus took our sin and He became the sin for us. And anong ang ibig sabihin nito? Yung ating Diyos Ama, yung Diyos Ama niya, tatalikuran din siya. The Father would have turned His back on His own Son sa mga oras na to. Kita natin, no? Anong mararamdaman natin kung sarili nating magulang talikuran tayo? It's very sad. It's very sad. And dito sa verse na to, kadalasan ng ating Panginoon nagpe-pray siya publicly. No, nakita niyo ba? Pero dito, He will pray privately, alone. Alone. So, yung humanity ng ating Panginoon, na siya po ay tao lang din, na 100% God and He's also 100% human. And yung pagkabagabag ng ating Panginoon ay isa lamang, no, patunay na siya rin po ay tao. And He experienced these emotions na nararanasan din po natin. So,
isipin natin na pag tayo'y dumadaan sa mga troubles, hindi mo ako naiintindihan, Lord. Dahil Diyos ka naman eh. Ako, tao lang ako. Ganyan. So pero, maging ang ating Panginoon, dumaan din po sa matinding kalungkutan at pagiging troubled. So, sa Isaiah 53, verse 3 to 4, ito yung pagpapakita na yung suffering servant ng ating Panginoon. So sabi, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like the one from whom people hide their faces, He was despised, and we held Him in low esteem. Surely, He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. So this is the very reason kung ano yung mararamdaman ng ating Panginoon. Yung sorrow niya, yung suffering niya. And tayo po ba, ilagay natin yung sarili natin na kung si Jesus may darkest night, so what could possibly be our darkest night? Maybe some of you nakaranas ng matinding kalungkutan. And sobrang devastated, sobrang anxious, sobrang nababagabag kayo. So para kayong tinabunan ng 1 toneladang semento. No? So maybe some of you experience the darkest night of your lives, na asawa nyo, pinagpalit kayo sa ibang lalaki o babae. How sad. Nakipaghiwalay yung inyong pong karelasyon, despite sa maraming taon na inyong pong pinagsamahan. Yung anak nyo po ay nagpakamatay or namatay. Yung business nyo po nalugi, nagsara na. Or hindi ka raw makakagraduate dahil wala kayong pera. No? You have financial problem. And sinabihan ka ng doktor na kumalat na po ang cancer sa katawan ninyo. At konting panahon na lang po ang ilalagay niyo po sa mundong ito. So maybe some of this, or hindi man tayo dumaan dito, or baka darasin natin ito, sa lifetime natin, na there will be time na there will be a dark night. Parang Batman lang, the dark night. Pero ito po, the darkest night ng buhay ng ating Panginoon. And kung sa tingin nyo po dumaan po kayo sa ganitong klase ng kalungkutan, and you are devastated, think of Jesus sa Garden of Gethsemane. He was more so na sobrang nahirapan po. And yung Gethsemane po, hindi ito yung na-picture natin na magandang garden. No? Na pag pumunta tayo sa garden, di ba usually, tara punta tayo ng garden, chill tayo, picnic tayo. Pero this is a kind of garden. A place of anxiety, agony, and aloneness. Nararamdaman niyo na po ba yung bigat? Habang tayo po ay nakikinig nito, or tayo po ay tinitingnan po natin yung buhay ng ating Panginoon. So tingnan naman po natin kung paano nag-respond ang ating Panginoon. Kung kanina po meron po tayong scene 1 sa Gethsemane. Scene 2, the prayers. Ito po yung nakita kong photo na nagpapakita doon sa verse na ating pong babasahin. Sabi sa verse 39, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." So kita natin, yung ang ating Panginoon,
ano ba yun? Nagpakiterapa. Yun ba yung Tagalog? Nag, no? So, dumapa siya. Yeah. He fell with his face to the ground. Anong symbolism no na talagang sobra yung gravity ng kanyang prayer na sobrang no, lumuhod siya sa ating Panginoon. And yung kanyang pagpapakumbaba ay naroon. And sabi sa account no ni Luke, kita natin dito yung sa account ni Luke. Sabi dito, and an angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood flowing to the ground. No? So sa sobrang nakita ng ating Panginoon na siya ay sobrang naghihirap or dun sa kanyang anguish, nagpadala pa rin po ang ating Panginoon ng kanyang anghel para siya po ay strengthen. So sa kabila po ng pinagdadaanan ng ating Panginoon Jesus, nakita natin yung sustaining grace ng ating Panginoon. Na despite na siya po ay dadaan sa ganitong hirap, still, the Lord, the Father God, is strengthening him. And kita natin dito sa account ni Luke na doon sa kanyang anguish, no? Pag sinabi nating anguish, sobrang physical pain po ito. Or parang yung sa other account is agony po ito. Na parang dinudurog ang inyong pong puso. And he prayed more earnestly. Pag sinabing earnestly po, taos puso na yung pagdarasal niya ay hindi lamang sobrang babaw na, Lord, sana po tanggalin niyo po yung paghihirap na to. Hindi, ito po ay taos puso talaga na pabalik-balik niyang pinagpiprito sa ating Panginoon na, Lord, tanggalin po sa akin tong suffering na to, itong cup na to. And sabi dito, yung kanya pong sweat, yung kanyang pawis ay parang blood. Alam po natin yung blood na pag tumulo, buo-buo, no? Parang ganito na raw yung nangyayari sa ating Panginoon na tayo pag nakakaranas lang tayo nito, hindi sa pagpipray eh. Nakakaranas tayo ng buo na yung natin pag sobrang kinakabahan tayo or gusto natin magsama ng loob. Naglabas ng sama ng loob, no? So talagang yung pawis ng ating Panginoon ay sobrang tagaktak. Hindi naman po mainit sa lugar na yun. Gabi pa nga yun, di ba? Tapos puno ng trees and parang malapit sa mountain. So titingnan natin yung weather dito na sobrang makita natin na cool, no? Pero yung ating Panginoon, sobrang pinagpapawisan po siya. Sobrang pinagpapawisan. And Jesus was so sad or he was so lonely na umabot po siya sa point na to. The question is, dito sa inano natin na, may this cup be taken from me? So ang tanong dito, gusto ba ng ating Panginoon na takasan ang sufferings? Gusto ba niyang magrebelde sa ating Panginoon na, Lord, bakit mo ginawa sa atin to? Tanggalin mo sa akin to, itong suffering na to. So meron po siyang three parts ng prayer niya. So, pwede ba nating i-flash to? His prayer has three parts. Una, he addressed God as my Father. My Father. So hindi natin masabi na si Jesus ay nagrebelde. In fact, tinawag pa niya ang ating Panginoon na my Father. And even sa mga panahon na sobrang crushing grief yung nararamdaman niya, anong ginawa niya? He still He trusted his Father's love and lumapit pa rin siya at nagbigay ng respeto sa ating Panginoon na siyang magbibigay sa kanya ng comfort at ng strength. Number 2, he asked if it's possible, let this cup pass from me. So, yung cup po doon
ay sinasabi dito yung kanyang daranasing paghihirap. Yung kanyang yung full measure ng God's wrath, yung galit ng ating Panginoon ay ipapatong sa Kanya or ilalagay, ipapasa sa Kanya. So, may tao po ba sa inyo, meron po kayo kilalang tao na parating, pabuhat naman. No? Pag may mabigat na bagay, pabuhat naman. No? So, ito yung panahon na ang kasalanan ng buong sanlibutan ay ipapasa na sa ating Panginoong Jesus. Kaya sobra yung kanyang takot or yung fear niya sa mangyari. He would be condemned, he would suffer and die. Mararanasan yung wrath ng ating Panginoon to pour out on his presence and yung total separation sa ating Ama. And number 3, sabi dito, he concluded, not as I will, but as you will. It's never wrong po na i-express natin yung ating emotion sa ating Panginoon. Na tayo po ay dumaraan sa mga sufferings. It's never wrong na tayo po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. And Jesus did not give up. Humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. And hindi niya tinakasan yung kanyang suffering. Ang sabi niya, not as I will, but your will be done. As you will. And minsan, ito yung nakakalimutan nating ipag-pray na, Lord, tanggalin mo ako sa sufferings na to. No? Lord, tanggalin mo ako sa sitwasyon ko na to, sa problemang ito. Pero nakakalimutan natin na ipag-pray na, but not my will, but yours be done. Minsan, ang hirap nito na sabihin, no? Na ang daling sabihin na, not my will, Lord, but yours be done. No? Lord, gusto ko talaga siya eh. Pero kung ano pong gusto niyo para sa akin, yun ang masusunod. Lord, gusto ko pong magbago. Ayoko na pong maging chismoso. ayoko na pong maging palaaway. Ayoko na pong maging masamang tao. Yan. Gusto ko na pong magbago. Pero di ba po parang ang daling sabihin, pero ang hirap gawin. Because the spirit is willing, but the flesh is weak. So, makita natin dito yung realidad na dadaan po tayo sa mga sorrows. Pero, hindi po yun dahilan para po tayo ay hindi sumunod sa ating Panginoon. Jesus concluded, not my will, but yours be done. Tingnan mo natin ang scene 3. The disciples. Sabi dito sa verse 40 to 41, then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. So, si Jesus, nung habang siya ay nagpipray, siya po ay dumadaan sa matinding kalungkutan, kapighatian, akala ni Jesus, okay, sabi niya, kasi di ba inutos sa kanya na, keep watch with me and pray. Ano yung nadatnan niya nung siya po ay bumalik? No? Ito, parang naano ko dito na, okay, sinasabi sa kanila ng ating Panginoon yung pinagdadaanan niya, I am troubled, sobrang nababagabag ako to the point of death. Tapos, ito po,
Anong ginagawa ng ating mga disciples? Natulog. Okay. Tinulugan nila si Jesus, no? So tingnan mo po natin yung mga katabi natin, no? Baka so sabi, baka may natulog. So couldn't you mean keep watch with me for 1 hour? Sipin natin si Jesus, kala natin yun lang yung mga sinabi niya na, "My Father, take this cup away from me." But kung ano po yung willing nyo, your will be done. So pero makita natin dito na for 1 hour, yun po yung pinagpipray niya. So siguro yung mga disipulo, yung gabi na yon, 10 to 11 na, or mga sobrang gabi na, they could not catch up dun sa pagpipray ni Jesus. At sila po ay nakatulog. No? So nakaranas na po ba tayo ng gano'n na sa prayer, na sa sobrang tagal nung nagpipray, tayo po ay nakatulog na. No? Yung last prayer and fasting, no? May napansin po ba kayong mga nakatulog or something? No. So, yung sa verse na binasa po natin ito, na sabi nila, "We will not disown you. Hindi po namin kayo iiwan, Lord. Kaya anong mangyari, we will follow you." Tapos, biglang pagdating ni Jesus, nakatulog. Okay. Kala ko ba ito yung tatlong sobrang zeal, sobrang passionate sa ating Panginoon. Pero ano nangyari po? Sila po ay nakatulog. So, na-miss nila yung opportunity na Jesus is looking for their help, but they failed and missed opportunity na samahan ng ating Panginoon. So, alam natin na Jesus is dumadaan sa darkest night, nung gabing iyon. And also yung mga disciples niya dumaan din po sa darkest night. Bakit po? Ang himbing po ng tulog nila. There was their darkest night. No? Sobrang, yung kasi yung human nature, no? Na gusto naman ng spirito natin, pero yung katawan natin ay weak. So, yung sleep is restorative, pero it can also be unsafe for some reasons. Because while we are sleeping, doon po nangyayari yung mga bagay na minsan hindi natin inaasahan. And hindi po tayo nagiging alert. So meron pa tayong, halimbawa may pumasok, tapos natulog tayo, ganun pa bigla pa tayong magigising ganun. Minsan sa sobrang himbing na tulog natin, no? Hindi natin napansin, yung napasukan na pala tayo ng mga magnanakaw sa bahay, no? So, yung pagiging sleep, yung sleep is okay naman siya. Pero in times of things na kailangan tayong gising, okay, dapat alert tayo. So, nakita natin dito na yung mga disipulo dito ay sila po ay nakatulog. And minsan, makita yung illustration natin sa mga nangyayari ngayon. So, yung nangyari sa ECTEX, no? Anong naging dahilan nun? Bakit sila nadisgrasya? Bakit marami namatay? Nakatulog. Nakatulog po yung driver. At nasalpok niya yung maraming tao. Namatay. O sa bahay, anak, bantayan mo yung sinaing. Hindi binantayan, nakatulog. Ano nangyari sa sinaing? Naging tutong. O kaya sa school, dapat attentive ka. Okay? Tapos nakatulog ka, no? So, pagising mo, dismissal time na, ikaw na, ano ka pa rin. Of course, sa trabaho mo, no, minsan nakakaantok talaga, no, pag ikaw ay nasa corporate world na nandoon ka lang, nakaupo, nakaganon ka, tapos okay na, pansin mo yung boss mo, no, na papalapit na. In Jesus' name, amen. Lusot, no? So, may mga ganun palusot na pwede natin gawin. Joke lang, huwag niyong gahin. Huwag po tayo matutulog sa trabaho natin. And of course, sa church, no? During preaching, no? Pagtingin mo sa katabi mo, no? Uy, tutulog na.
Okay. So kasi sobrang ang tagal mag-preach si pastor eh. Parang yung iba, tumitingin na sa oras. Patapos na eh. Okay. So parang inoorasan pa natin yung pagpe-preach, no? Imbis na tayo po ay nakikinig, no? And and minsan pag tayo po ay nanonood ah, ng ng mga boring na palabas, no? Nakakatulog din tayo. Pero pag sobrang intense, gising na gising po tayo. So, ganoon din po sa prayer. Na pag sa corporate prayer, minsan nakakatulog din po tayo. And sa mga personal prayers din po natin, pag nakatulog po tayo sa gabi, no, na hindi na tayo nakapag in Jesus name, amen. Okay? So, Lord, thank you po sa mga... Nakatulog na tayo. Okay? Minsan nga, siguro mas advisable nga na mag-pray tayo pag na nakadilat. No? Para alam natin na kasi pag tayo po ay nakapikit, may tendency po talaga na tayo po ay makatulog, no? So kita natin yung problema kapag tayo po ay nakakatulog. And sa mga spiritual na bagay, tayo po ay nakakatulog, no? Pero pagdating sa pag tayo ay nanonood ng Netflix or tayo po ay nanonood ng or nagchichismisan or kausap si crush, kahit madaling araw pa yan, sige, tuloy-tuloy tayo, tapusin natin yung lahat ng series na yan. Pero kapag nasa spiritual na bagay na po tayo, para bang nakakatulog po tayo, nawawalan po tayo ng gana. So the question is, bakit kapag mga spiritual na bagay or pagdating sa mga devotions or sa mga prayers, we cannot keep watch sa ating mga sarili. Hindi tayo makatagal kahit na 1 hour man lang. And masarap po talaga matulog. Biblically, rest and sleeping is good, pero masama naman po. Nakakasama rin po ang sobra namang pagtulog. Yan. So grateful naman po ako, wala naman po natutulog ngayon sa atin. So another examples of temptation is hindi naman tayo dumaan sa execution ng faith natin. Pero minsan as Christians, dadaan din po tayo sa mga temptations na hindi lamang po sa sleeping. Halimbawa po, sa opisina po natin, na ang dami pong kailangan na pakisamahan or sa fast food, no? Minsan may mga nakakairitang tao dyan. No? So sabihin natin, jolly morning. Yan. Tapos sabihin sa atin, tapos, ang bagal nyo namang magserbisyo. So parang ikaw, kung ikaw parang matitrigger ka na baka mapamura ka pa. No? So baka yung iba ay gusto nating mag-exercise na wala naman nangyayari sa buhay natin, yung parang wala naman. Ang gagawin natin, no, dadayain natin, no, na habang tayo ay nagja-jogging, tayo po ay kumakain ng burger. Yeah. So parang marami pong mga temptations na pwedeng dumaan sa pagiging natin, isang Christian. And minsan we fail to comprehend kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. And minsan sisisihin natin yung Diyos. And nagbabackslide tayo. So, marami po tayong pagdadaan ng mga temptations sa buhay and even sufferings. Na because our human nature is there. Hindi tayo exempted na baka tayo po ay mahulog. Hindi man tayo makatulog, pero baka tayo po ay mahulog sa temptation ng kaaway. So ang question ko po dito is, how can we overcome the temptations in life? So 4 lang po yung aking nakita dito. Una, sabi dito, pwede ba natin i-flash yung una? Yan. Sabi dito sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So ang first point ko po dito is, pwede ba nating i-flash? Yan. Keep watch. Stay awake and be morally
vigilant. So sabi sa 1 Peter 5:8, be sober. Pag sinabing pong sober, kalmado ka, yung head mo ay clear, and be vigilant. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So makita natin dito na kapag tayo po ay tutulog-tulog, or hindi po natin nakikita yung mga spiritual battles sa ating pong kakaharapin, andyan po ang kaaway. Ready po tayong sakmalin. Ready po tayong i-devour. Kasi po, yung ating, pag tayo po ay natutulog, no, or tayo ay nasa weakest part ng buhay natin, yun yung chance para pasukin tayo ng kaaway. Yun yung chance, yun yung possible na point, yung butas, that we are most vulnerable, that the devil ay handa tayong sakmalin. Okay? Sabi dito, be watchful. Be watchful. And inulit ito 3 times dito sa verses. Be watchful, be watchful, be watchful. Kasi 3 times din na natulog yung yung mga disipulo. So 3 times din sinabi natin. So tingnan natin yung kahalagaan ng pagiging isang vigilant, pagiging watchful sa oras ng mga temptation. And because yung ating spirito ay willing, pero yung ating flesh ay weak. And number 2, yan. Sabi dito sa Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fail into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. So hinighlight ko po dito yung pray. So kanina, watch. Ngayon naman, pray. So sabi ko dito, ang second point ko dito is, pray to God earnestly. Pag sinabi earnestly, taos puso po. And this is how you maintain your vigilance. Na habang tayo po ay watchful sa mga nangyayari, kailangan nating sabayan ito ng prayer. Katulad ng sinasabi ng ating Panginoon. Sabi dito sa mga verses na to, sige, next. Verse 39, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. And then verse 42, he went away a second time and prayed. And verse 44, so he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. So, kita natin yung pagbibigay ng emphasis ng ating Panginoon sa prayer. No. So ang lesson dito is, when we are in the darkest nights of our lives, wag po natin kalimutan na tumawag sa ating Panginoon. Kahit gaano tayo ka-devastated, He is there for us. I-express lang po natin yung ating mga sarili sa ating Panginoon. Minsan, pansin nyo ba na pag tayo ay nasa pinaka-challenge or yung challenging ng buhay natin, doon pa tayo mas lumalapit sa ating Panginoon. Na pag masaya, kakanta lang tayo, thank you Lord, thank you Lord. Or the goodness of God, kumakanta tayo. Pero pag sobrang nandun tayo sa sobrang problema natin, Lord, tulungan mo ako. So, magpasalamat pa tayo siguro sa problema. Na kung hindi dahil doon, hindi tayo mas mapapalapit sa ating Panginoon. Hindi tayo tatawag sa Kanya. So, yung ating pong sufferings, yung ating pong agony, dapat maging response natin doon is, again, prayer. And Christ modeled that for us. Ang tanong po dito is, gaano tayo ka-committed sa ating panalangin? Bakit hindi po tayo maging awake or magising? Or hindi po tayo maging watchful and prayerful? So, gaano tayo kadalas nagdadasal sa ating Panginoon? Baka nagdadasal lang po tayo kapag nandito tayo sa church. Or kapag kakain na tayo. Or baka hindi pa nga tayo nagdadasal habang kumakain. Lamon agad. So, Jesus
needs also their support. So, hindi kakayanan ng ating Panginoon yung pagiging alone sa Kanya. Be watchful and prayerful. But Jesus also needs a support sa gagawin niyang ito. Kaya ang third point ko po is, ito po. Pwede ba nating i-flyan? Matthew 26:38, then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Paulit-ulit din po niya sinabi ito na 3 times din po. Siya po ay nag-phone a friend. Okay? Nag-phone a friend po ang ating Panginoon na hindi ko kakayanin to. Baka sa sobrang pray ko, mahimatay na lang ako or no? So, kailangan ng ating Panginoon ng support. And sabi sa third point po is sabi dito, seek support. No? This is how you build up your resistance and help others when one is weak and other is strong. So, tingnan natin yung weakness natin, no? Na kapag tayo dumadaan sa mga temptations, no? Baka merong tayong mga support people na katulad si Jesus, tumawag siya ng 3 inner circle na pwedeng tumulong sa kanya in times of this suffering and agony. Minsan, okay, wag nating salilinin po na yung problema natin and yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay. Or minsan nahihiya tayo na sabihin sa ating kapwa kung ano yung pinagdadaanan natin kasi siguro sobrang private or very sensitive yung mga issues na yun na hindi natin pwedeng sabihin sa iba. Pwede rin natin sabihin ito sa ibang tao na pipiliin natin sabihan. Maybe this is your family, your friends, your mentor, your churchmates, si pastor, yan. Or yung talagang mga best friends natin na tinuturing. No? No man is an island nga raw po. Na hindi natin kakayanin kung tayo lang. Even our Lord Jesus Christ seeks support to His disciples na keep watch, stay here, keep watch. Hindi ko kakayanin to. I need your help. No? So, wag po tayong mahihiya sa kung ano man yung pinagdadaanan natin. If we want to parang ibigay natin sa ating Panginoon ang ating problema, okay, we also seek for support. Kasi yung iba, kung ito yung kahinaan natin, baka yun yung kalakasan nila. No? Kung sila po ay dumadaan sa, hindi sila, addicted sila sa inom or addicted sila sa paninigarilyo. Tapos may taong dumaan na dun sa part na yun na na-overcome niya. Pwede mo siyang lapitan and paano ba yung ginawa niyang paano niya na-overcome yung kanyang ano. So, it's a reminder for us no na tayo po bilang brethren or tayo po yung brothers and sisters dito, magtulungan po tayo sa bawat isa. And lastly po, sa aking fourth na point, Matthew 26:39, going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will, but as you will. So, ang point ko po dito is, ang sabi po dito ay, focus on the purpose God has given you. This is how you do God's will and not your own will. No? This is how you see kung ano yung gusto ng ating Panginoon na gawin niya sa buhay mo. Kung alam mo ang purpose ng Panginoon para sa iyo, mas madali mong malalaman or mas madali nating ma-obey yung kanyang kalooban sa atin. Jesus knew what's His purpose and what is that purpose. Na siya ay dumaan sa suffering, death, pain. Okay. He will be crucified for us to be redeemed and saved.
So alam ni Jesus kung ano yung purpose niya. E paano natin malalaman yung purpose ng ating Panginoon? Sa pagbabasa po natin ng Biblia. Sa pakikinig na salita ng Diyos. Kung alam natin kung ano yung will ng ating Panginoon, dapat pala ganito, ay dapat pala hindi ako ganito. Ay, ito pala yung gusto ng ating Panginoon. Okay. Mas madali nating masusunod kung ano yung purpose niya sa ating buhay. So the heart of prayer is not only requesting relief, but, ano sabi dito? Submitting to God's purpose. Hindi lang, Lord, tanggalin mo ako sa paghihirap kong ito. Alisin mo ako, Lord, dito. Pero, kita natin si Jesus dito. He obeyed. He obeyed our God. Doon sa haharapin niyang pagsubok sa kamatayan. Submitting to God's purposes. So sabi sa next slide, dito sa Hebrews 5:7-9, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. He was heard because of His reverent submission. Son though He was, He learned obedience. From what He suffered and once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him. So ano yung natutunan ng ating Panginoon dito? Na kahit siya yung anak ng ating Panginoon. No? Ay, hindi ako exempted yan. Anak ako ng Diyos eh. Pero nagpa-submit pa rin siya. Reverent submission sa gusto ng ating Panginoon. Para lang sa atin for our salvation, for our eternal salvation. And sumunod dito sa next slide, ito, umulit na deja vu ulit yung nangyari. When He came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. Kita natin na sobrang siguro puyat na sila or pagod na rin sila. And kita natin na yung prayer ng ating Panginoon saying the same thing. And then, He returned to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of the sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer." So, alam niyo po yung paano sila in-approach si Jesus. Hindi siya nagsawa na sabihan sila. Yung pagtutulog, yung kanilang pagiging sleepy, yung pagtulog nila, hindi sila kinidlatan ng ating Panginoon no? Or hindi sila kinurse ng ating Panginoon na ano ba naman kayo? Ako yung nagpipray dito tapos tutulog-tulog kayong lahat dyan. Mga wala kayong kwenta, hindi ganun ng ating Panginoon. Yung kanyang nandun pa rin yung compassionate heart niya doon sa mga disciples na paano nila i-overcome yung temptations and sufferings. Kasi alam niya na na-force ng ating Panginoon na bago niya siya iwan o bago lumisan ng ating Panginoon, marami ring pagdadaanan ang mga disipulo niya sa mga susunod na panahon. The temptations, the sufferings na kanilang dadaanan ay talagang mararanasan ng ating Panginoon. And gusto ng ating Panginoon na sabihin sa kanila na be watchful and pray. Huwag kayong maging alerto kayo sa mga mangyayari. And sabi dito, sige, pwede ba nating sabi dito sa Philippians 2:7-8, rather He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, and even death on the cross. So because of His death, meron siyang ibibigay naman na kapalit sa ating lahat.
Because of His suffering, mawawalan na po yung pains. We are healed. Because of His suffering, we will be saved. Because of His suffering, inabandon siya ng ating Panginoon. Pero, alam naman po natin na nothing can separate us from the love of God kapag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. And even na tayo po ay nagkakamali, patuloy po tayong minamahal ng ating Panginoon. So ito po yung 4 points again na gusto ko pong ibigay po sa inyo. Number 1, keep watch. This is your preparation for your spiritual battles. Number 2, pray to God earnestly. This is your response to suffering. Number 3, let us seek support. Ito yung importance ng community in times of our distress. Number 4, let us focus on the purpose God has given to you. Kita natin yung weight of obedience to God's will. So are we ready to face the temptations and sufferings na kakaharapin natin? And ito po yung maging reminder sa ating lahat kung paano pinakita ng ating Panginoong Hesus sa pagharap sa kanyang matinding pinagdadaanan sa buhay. We are not exempted. Baka mamaya makaranas tayo. Let's keep watch. Let's pray. Let's seek for support and focus on the purposes of God. Lord, not your will, but yours be done. So as a challenge to all of us, the warning that Jesus gave the disciples is very applicable to our present day. Nakita nyo, ang daming kaguluhan, ang daming nangyayari na kabi-kabila yung mga sufferings or mga kamatayan. We live in perilous times and the Lord may return for His people at any moment. At any moment po, pwede pong dumating ang ating Panginoon. And Satan would love for us to become careless in our spiritual walk and dulled us by sleep. Now is a time to be watchful to the spiritual battles and temptations to come. Pray earnestly as response to sufferings. Seek support in times of distress. And let us focus on the purpose God has given you to obey His will. Tayo po ay manalangin. Lord, nakita po namin, Lord, sa umagang ito ang paghihirap, Panginoon, na inyo pong dinanas, Panginoon. Na ikaw po ay aarestuhin, ikaw po ay mapuput sa trials, sa agony, sa pangungutya, Lord. Everyone will look down on you, iiwan ka nila, Panginoon. Lord, kita, Lord, namin kung paano ka naghirap, Lord. Hindi pa man ito physical, Lord, na kayo po ay pinahirapan, pero emotionally, Lord, and mentally, Panginoon. Nakita, Lord, namin ang suffering niyo, Panginoon. Lord God, ayaw po namin, Panginoon, na kapag naman kami po ay dumaan sa mga ganitong klase ng sufferings or sa paghihirap, Lord, dito sa mundong ito, Panginoon, na kami po ay maging vulnerable, Panginoon, sa amin pong sleepiness, Panginoon, sa pagiging hindi po namin alert, Panginoon. Lord, nawa po, matandaan po namin, Lord, kung paano niyo po minodel sa amin ang pagharap, Panginoon, ang pag-overcome, Lord, sa mga suffering, sa temptations, Panginoon. Na kami po ay dapat maging vigilant, Lord, sa mga mangyayari po sa amin. Na kami po ay dapat lumapit, Lord, sa inyo. Minsan, Lord, sa iba po kami lumalapit, Lord, kung ano po yung mga ginagawa po namin na paraan para po kami ay
makalma, para po kami ay makomfort. Lord, gusto po namin, Panginoon, na lumapit po kami sa inyo po, Panginoon. Na sa inyo po ay may tunay na kapayapaan, may tunay na kaginhawaan, may tunay na strength, Lord. Sa inyo lamang po kami, Panginoon, lalapit, Panginoon. Sa tuwing kami po ay nababagabag, Panginoon. Na sa tuwing kami po ay dadaan, Lord, sa mga pagsubok, Lord, kayo po ang una naming tatakbuhan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na hindi niyo po kami iiwan, Panginoon. Na though kami po ay pwedeng mang-iwan, Lord, pero kami po ay natiling faithful po sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. And Lord, gusto po namin, Lord, to seek support, Lord, sa mga kapatiran po namin, Lord. Na matuto po kami, Panginoon, na humingi ng tulong din sa aming mga loved ones, sa aming pong churchmates, Lord, na hindi po namin kakayanin, Lord, ang takbuhin ito, Panginoon. Kung wala po kayo at kung wala po rin ang ibang tao, Panginoon. Send us, Lord, your help, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil though we are weak, Lord, nananatili po kayo, Panginoon, nandyan po sa amin. Nawa, Lord, patuloy po kaming mamuhay, Lord, ng nasa kalooban niyo. May we live our purpose, Lord, na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord, dahil ikaw po ang Diyos na tunay na nagsuffer at dumaan po, Lord, sa sobrang kapigatian at pinasa niyo po ang mga kasalanan, Lord, na dapat po sa amin mapunta. Because of you, Lord, we will gain healing, can gain salvation, Lord, and we can have another relationship, a new relationship in you, Panginoon. We thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon.